Ang pagpapatuloy ng kwento. Ang pagbalik kay Prinsesa Isabela. Matapos ang mahabang paglalakbay sa loob ng kastilyo ng mga panaginip, natutunan ni Prinsesa Isabela na mahalin at yakapin ang bawat bahagi ng kanyang sarili. Siya ay nagkaroon ng kaalaman at kakaibang lakas mula sa mga pangarap na kanyang dinanas at mga pagtuturo mula sa mga nilalang sa kastilyo. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa isang malawak na hardin sa loob ng kastilyo, nakakita siya ng isang malupit na ilaw sa kalangitan. Ito ay tila isang gabay na nagdala sa kanya papunta sa pintuan ng kastilyo. Sa pagbukas ng pintuan, si Isabela ay natagpuan na nasa harap na ulit ng kanyang sariling kaharian. Ngunit hindi lang siya ang nagbabalik. Kasama niya ang mga bagong kaalaman, lakas, at pagmamahal para sa kanyang mga tao. Ibinahagi niya ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang paglalakbay at naging inspirasyon sa lahat. Prinsesa Isabela, sa kanyang mga mamamayan, tayo ay maaaring maging malalakas at matapang sa harap ng mga pagsubok, at maaaring magtagumpay sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagmamahal sa isa't isa. Sa tulong ng mga tagapag-alaga ng kastilyo, nagsagawa ng isang malaking selebrasyon ang kaharian upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Prinsesa Isabela. Ang mga tao ay masaya at nagpapasalamat sa kanilang prinsesa na bumalik na mas matapang at mas malasakit sa kanilang lahat. Mula noon, ang kaharian ni Prinsesa Isabela ay lumaganap ang kapayapaan, katarungan, at pagmamahalan. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy na namumuhay ang kanyang kwento bilang isang inspirasyon sa mga tao na maniwala sa sarili at sa kakayahan ng mga pangarap. Ang pag-akyat ng araw. Pagkabalik ni Prinsesa Isabela mula sa kastilyo ng mga panaginip, nagbago ang lahat sa kanyang kaharian. Hindi lamang siya ang nagbalik, kundi pati na rin ang mga kaalaman, lakas, at pagmamahal na dala niya mula sa kastilyo. Sa mga araw na sumunod, si Isabela ay naging inspirasyon sa kanyang mga mamamayan. Tinuruan niya sila na mangarap ng malalim, na maging matapang sa harap ng mga pagsubok, at magmahalan bilang isang komunidad. Sa tulong ng kanyang mga kaalaman sa kastilyo, nagkaroon ang kaharian ng mga mas matalinong magsasaka, mas magaling na manggagamot, at mas maunawain na mga lider. Ang buhay ay umunlad, at ang kaharian ay nagkaroon ng mas taganang ani at mas maraming kaligayahan. Ngunit hindi lang iyon ang naging bunga ng kanyang paglalakbay. Natagpuan ni Isabela ang kanyang tunay na sarili sa mga panahong iyon. Siya ay naging mas matapang, mas mapagkakatiwalaan, at mas mahabagi na lider. Hindi na siya lamang isang prinsesa, siya ay isang modelo at tagapagtanggol ng kanyang kaharian. Habang ang mga araw ay nagdaan, hindi lang ang kanyang kaharian ang nagbago, kundi pati na rin ang kanyang puso. Nahanap niya ang pag-ibig sa katauhan ng isang matapang na mandirigma na nagtanggol sa kaharian mula sa mga masasamang puwersa. At sa kanilang pag-iisang dibdib, ang kaharian ay mas lalong nagningning. Nagkaroon sila ng maligayang pamilya, at ang kanilang pagmamahalan ay naging halimbawa sa lahat ng tao. Sa huli, ang kwento ni Prinsesa Isabela ay hindi lamang tungkol sa paglalakbay sa loob ng kastilyo ng mga panaginip. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kahulugan sa buhay, pagtuklas ng sarili, at ang epekto ng pagmamahal at pagtutulungan sa pagunlad ng isang komunidad. At dito na nga magtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe.
Thank you for watching.